Edgar! Nandito na kami ni Belle. Nandito ng tanghalian natin. Tinanaw ni Edgar ang mag-ina niyang sina Nerissa at Belle sa ilalim ng initan ng araw. Kahit pagod sa trabaho sa bukid, napangiti siya. Nakita niyang anak niyang tumatakbo papunta sa kanya. Umawang ang bibig niya nang nahulog ito sa putikan. Belle! Sigaw niya nang makitang punong-puno ng putik ang mukha at katawan ng anak niya. Hinintay niya kung iiyak ito pero narinig niya na lang ang bungis-ngis ng bata. Napakaiyakin pa naman ito at mahirap patahanin. Kung hindi niya pasusuhulan ng candy, hindi tatahan. Mabilis siyang tumakbo at tiningnan ng 4 na taong gulang niyang anak na babae. Ano? Ayos ka lang? Sabi na nga kapag nandito ka, huwag kang tatakbo sa parangan. Tingnan mo nga, hindi ka na mukhang bata, mukha kang kalabaw. Ako na po ang pinakamagandang kalabaw. Bulalas pa nito. Sinamahan niya si Belle sa irrigation system. Napabuntong hininga na lang siya. Kakain lang dapat silang pamilya ng sabay-sabay sa tanghaling iyon. May bubwit pala siyang kailangang paliguan. Ilang sandali pa, bumalik sila sa kubo. Tatay, papasok na po ako. Sa susunod na pasok po, di ba? Ibibili niyo rin po ako ni nanay ng kulay pink na bag, ng mga papel, lapis at saka colors. Yun po ang binili ng nanay ni Ganda sa kanya. Ganon din po ba ang ibibili niyo sa akin? Bibong tanong ng kanyang anak. Humalakhak si Edgar. Oo naman, ang excited mong pumasok. Sa 1 taon ka pa papasok. Mag-iipon pa ako para yung bag mo dihila na din. Yehey! Tuwang-tuwang sigaw ni Belle. Mas lalong lumawak ang ngiti niya. Nag-iisang anak lang nila ni Nerissa si Belle. Ilang taon ang hinintay nila para mabiyayaan ng anak dahil mahirap magbuntis ang asawa niya. Kaya lahat ng kaya niya, kahit mahirap, ay ibibigay niya sa kanyang anak. Kumain na tayo, paanyaya ni Nerissa. Siguradong walang dalang damit ang bubwit na to. Akin na nga yung extra na shirt ko dyan. Isusot ko kay Belle. Kung hindi ko nilinisan, mukhang kalabaw na naman. Pangaasar niya sa anak. Binihisan niya ito. Natawa si Edgar nang makitang hanggang mga binti nito ang damit niya. Ayos na iyon kaysa naman umuwing basang-basa ang damit ng anak niya. Pawisan na siya pero okay lang sa kanya iyon. Mas kaya niya naman kapag siya ang nagkakaroon ng sakit kaysa si Belle na sobrang nanghihina kapag may sakit ito. Mamamatay siya palagi sa pag-aalala kapag hindi mabuti ang pakiramdam ng kanyang anak. Kumain na tayo. Anong oras na alauna na. Nahuli pa ako sa pagluluto. Nakatulog ako, hindi ko na malaya ng oras. Paliwanag ni Nerissa sa kanya. Naiintindihan ko. Sandali na lang ako magpapahinga mula sa pagtatrabaho sa bukid. Hinila niya si Belle para makaupo. Dinalhan ka po namin ng pagkain. Tumulong po ako sa pagluluto. Tumaas ang mga kilay ni Edgar. Ano namang tinulong mo dyan? Tumawa si Nerissa. Nagpiga ng mga buto ng kamatis. Ang galing ko po, di ba? Pagyayabang sa kanya ni Belle. Napakayabang. Yun na yun? Pangaasar niya naman. Ngumuso ang anak niya. Tatay, magiging chef po ako. Nanlaki ang mga mata ni Edgar. Abat, chef pa nga ang gusto. Medyo napangiwi siya sa pangarap ng anak. Alam niyang may kamahalang magpaaral ng ganoong kurso. Umaasa na lang siyang magbabago pa ang isip nito. Gayunpaman, kahit anong maging pangarap nito, basta alam niyang makabubuti para kay Belle ay sosuportahan niya na lang. Inilabas ng mag-ina ang mga pagkaing dala. Kanin, pritong galunggong at tuyong may kamatis lang ang pagkain nila. Pero masaya si Edgar, masaya ang pamilya nila. Tatay, eto po, tubig na may yelo. Pinalagay ko po yan sa ref sa loob ng bahay ni Ganda. Imporma sa kanya ni Belle. Humalakhak naman si Edgar. Salamat, Bubwit! Ikaw ang superhero ko sa mainit na panahon. Salamat din sa pagdadala ng tanghalian. Humagikhik ang kanyang anak at tumayo pa ito. Siyempre, hindi ka po namin hahayaang magtrabaho ng walang laman ng tiyan at saka po, piniga ko po ang kamatis ng may pagmamahal. Gumuhit ang ngiti sa mga labi niya. Oo na! Tumayo ka pa dyan. Umupo ka na rito. Kumakain ka pa nga hindi mo pa nauubos yung kamatis na pinagmamayabang mo. Ilang sandali pa,
Tuwang-tuwang itinuro ni Belle ang isang paru-paro. Tingnan niyo po, may butterfly. Napangiti si Edgar. Oo, maganda nga. Ngayon, tapusin mo ng tanghalian mo, bubuwit. Mamaya, yung pagkain mo ang lilipad sa sobrang bagal mo. Natatawang sinuway siya ni Nerissa. Tigilan mo nga yung katatawag ng bubuwit kay Belle. Pinangalanan mo ng maganda, tatawagin mo rin pala sa dugyot na bansag. Kumain na tayo. Ang kulit nyo talagang mag-ama. Ngumisi si Edgar at sinubuan ng pagkain ang bata. Ang sarap talagang kumain dito sa bukid. Sariwa ang hangin. Tumango naman agad ang anak niya. Pagkatapos nilang kumain, nagpahinga pa si Edgar. Kaya lang, panay ang pangungulit sa kanya ni Belle. Binubunutan pa siya ng puting buhok. Ilang sandali pa, nainip ito at sumakay sa likod niya. Tatay, gusto ko pong lumipad. Tumawa naman si Edgar. Ano ka, si Darna? Bilis na po! Natatawang tumayo si Edgar at pinagbigyan ng gusto nito. Hingal na hingal tuloy siya, pero nakita naman yung tumatawang anak niya kaya ayos na sa kanya iyon. Nagpahinga na lang muna siya. Hinayaan niya na lang na maglarong mag-isa si Belle. Napangiti naman ang kanyang misis. Ang sweet niyo naman palaging mag-ama. Kami lagi ang magkasama eh. Minsan naiinggit na ako, mas paborito kayata ng anak natin. Pinisil ni Edgar ang kamay ng asawa. Ano ka ba naman? Pareho tayong mahal ni Belle. Makulit lang talaga yan sa akin dahil alam niyang hindi mo siya kayang buhati ng ganun. Tumawa naman ang asawa niya. Ang swerte ko naman sa inyo. Ang asawa ni Edgar na si Nerissa ay palaging sumusuporta sa kanyang trabaho. Kahit papaano, naiibsan ng pagod niya. Sapat na sa kanyang inaalagaan nito ang anak nila. Simple, pero masaya ang buhay nila sa bukid. Hindi man sa kanya ang lupang tinataniman niya, maayos na rin iyon kaysa sa wala. Mayroon pa naman siyang ilang mga alagang hayop tulad ng manok at isang baboy na nabili niya lang noong nakaraang buwan. Magbibigay sa kanya ang mga iyon ng karagdagang kita. Ipinagmamalaki ni Edgar na isa siyang magsasaka. Hindi man iyon madaling trabaho, nagpapasalamat siya sa mga aral at karanasang natamo niya. Kahit papaano, kaya niyang buhayin ang kanyang pamilya. Isa pa, higit pa sa paghahanap buhay ang pagmamahal ni Edgar sa pagsasaka. Isang paraan iyon ang pamumuhay para sa kanya. May kagalakan sa dibdib niya kapag nakikita ang mga bunga ng kanyang pagpapagal. Hindi niya man lupa iyon, ang maging bahagi ng proseso ay mahalaga na para sa kanya. Umaasa siyang maraming tao ang pahahalagahan ang halaga ng pagsasaka at tingnan iyon bilang isang marangal na gawain. Kapag lumaki ang anak niyang si Belle, makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng sariling pamilya, plano niyang ipagpatuloy pa rin ang pagsasaka hanggat kaya niya. Naniniwala siyang bukod sa pagiging ama't asawa, layunin niya sa buhay ang gumawa ng mga makabuluhang gawain sa bukid. Ilang sandali pa, naalarma si Edgar nang biglang sumigaw si Belle. Nanlaki ang mga mata niya nang bumagsak ito sa lupa. Namimilipit ang bata sa sakit, kaya agad siyang tumakbo para tingnan ang anak niya. Anak, anong nangyari? Masakit bang tiyan mo? Nag-aalalang tanong niya sa bata. Nanghihina at namumutla na si Belle. Sobrang sakit po, tatay. Nerissa, dalhin natin sa ospital si Belle. Tumawag ka ng tricycle. Bilis! Sigaw niya sa kanyang misis. Hindi na halos makatayo ang anak niya, kaya agad niya itong binuhat. Labis ang takot sa kanyang dibdib pero hindi niya pinansin iyon. Kailangang maging tuwid ang utak niya. Tumakbo siya habang maingat na buhat si Belle. Narinig niyang iyak nito. Tatay, ayoko po sa ospital. Nakakatakot po. Alam ko pero tutulungan ka ng mga doktor na gumaling ka, anak. Ipinapangako ko, hindi aalis ang tatay sa tabi mo, ha? Hinihingal na sabi niya rito. Naluluha ang anak niya. Opo. Sumakay na sila ng tricycle. Yan ang anak kong si Belle. Napakatapang. Kumapit ka lang, ha? Mawawala rin ang sakit niyan. Mariing pumikit ang bata. Tatay, sobrang sakit. Lumingon siya sa driver. Manong, pakibilisan ho, ang anak ko. Hinalikan niya ang noon nito. Kapit lang, Belle. Hindi ko hahayaang may mangyari sa iyong masama.
Hindi kaya ni Edgar na makitang nahihirapan ang kanyang munting anak. Lungkot na lungkot ang mukha nito sa discomfort at mga luhang dumadaloy sa mga pisngi. Dumating sila sa ospital at isinugod niya ito sa emergency room. Nang tingnan ng mga itong anak niya, naiwan siya sa labas. Kinakabahan siya. Nagdarasal para sa kapakanan ng kanyang anak na babae. Ilang sandali pa, lumabas ang doktor na tumingin kay Belle. Sa ngayon, okay na po ang kalagayan ng anak ninyo. But we need to run some tests. Kaya kailangang ma-admit po muna rito ang bata sa ospital. Imporma ng doktor sa kanilang mag-asawa. Hindi mapakali si Edgar. Ibig sabihin, hindi pa lubusang maayos ang kanyang anak. Kailangan itong magpa-ospital at kung iyon lang ang paraan para gumaling ito ay gagawin niya. Tatay, natatakot po ako. Umuwi na po tayo. Nang hihinang saad ni Belle habang patuloy ang pagpatak ng luha. Hinaplos niya ang buhok nito. Huwag kang mag-alala. Ang mga doktor ang bahala sa'yo. Nandito naman ako eh. Hindi kita iiwan anak. Tipid itong napangiti. Salamat po tatay. Mahal po kita. Nangilid ang mga luha ni Edgar. Mahal din kita, Belle. Kaya mo yan. Nandito lang ang tatay. Ilang sandali pa, nakatulog na rin ang bata. Habang tahimik ang gabi kasama ang ibang pasyente sa kwartong iyon, problemado silang pareho ng misis niya. Bumuntong hininga si Edgar. Hindi ko alam kung paano natin babayaran ang mga bayarin sa ospital ni Belle. Tumango si Nerissa. Alam ko rin yan. Hirap na nga tayo sa kita mo bilang magsasaka. Tagtuyot at hindi pa anihan. Mataas na ang presyo ng pananim at mababa pa ang kuha. Mahinang sabi ni Edgar. Matamang tumingin sa kanyang asawa niya. Magtatrabaho sana ako, pero sinong mag-aalaga sa anak natin? Bumuntong hininga siya. May ipon naman ako kahit kaunti, pero hindi ko naman alam kung sasapat yon. Hindi natin alam kung gaano katagal dito si Belle. Wala tayong pagpipilian kundi humingi ng tulong. Baka makahiram tayo sa mga kapitbahay o kamag-anak natin. Susubok din ako sa amo ko. Napailing si Nerissa. Pero ang dami na nating hiniram sa kanila. Hindi pa nga natin nababayaran yung inutang natin sa kanila nung nanganak ako kay Belle. Masela noon ang pagbubuntis ni Nerissa kay Belle. Kaya naman gustuhin niya mang sa bahay ito mga anak. Sa ospital niya ito dinala para sa kaligtasan ng kanyang mag-ina. Idagdag pa na sakiting bata noon si Belle at kulang pa sa buwan nung lumabas ito. Kaya mas lumaki ang gastos. Nawala na ng pag-asa si Edgar, pero kailangan niyang maging matatag. Haligi siya ng tahanan, siguradong paghihinaan ng loob si Nerissa, kung pati siya ay manghihina rin. Kailangan nilang maging parehong malakas para sa kanilang anak. Umiling si Edgar. Hindi pwedeng maupo lang tayo dito at walang gagawin. Mag-iisip ako ng paraan. Kaya natin to, Nerissa. Ang kalusugan ng ating anak ang nakataya. Sana maging okay na ang lahat. Ang kaligtasan ni Belle ang mahalaga sa ngayon. Manalig muna tayo sa Diyos. Iyon lang muna ang magagawa natin. Paumanhin, Mr. Lasak, na-diagnose po ng leukemia ang anak niyong si Belle. Iyon ang sabi sa kanya ng doktor. Mabigat ang sinabi nito at nadurog ang puso ni Edgar. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ang kanyang anak na babae, ang kanyang pinakamamahal na bubuwit ay may cancer. Leukemia. Isang salitang narinig niya noon ngunit hindi niya talaga maintindihan kung ano. Parang may sumuntok sa dibdib niya. Leukemia? Sigurado ka ba? Nauutal na tanong ni Edgar. Tumango ang doktor. Tinuturo ang sakit na iyon ang mga pagsusuri at sintomas sa anak ninyo. Bumaha agad ang pag-alala sa mukha niya. Anong ibig sabihin? Nagagamot ba yan, Dok? Isang uri ng cancer na nakakaapekto sa dugo at bone marrow ang leukemia, Mr. Lasak. Nagagamot po iyon ngunit mangangailangan ito ng aggressive treatment. May ilan namang case na gumagaling ang pasyente mula sa sakit after treatment. Paliwanag nito sa kanya. Naghahabulan ang mga tanong sa isip ni Edgar. Paano yun nangyari? Ano ang naging sanhi nun? Papaano gagamutin ang sakit ng anak niya? Gusto niyang maging maayos si Belle. Masyado pa itong bata para magkaroon ng ganoong klaseng sakit.
Mabigat ang loob niya ngunit alam niyang kailangan niyang maging matatag para sa kanyang anak. Tinanong niya ang doktor kung ano ang mga susunod na hakbang at kung ano ang maaari niyang gawin upang suportahan si Belle na harapin ang sakit nito. Anong klaseng paggamot at magiging masakit ba yun para sa anak namin? Tanong ni Edgar. Tumango ang doktor. Kakailanganin niya ng chemotherapy para patayin ang cancer cells sa katawan niya at posibleng bone marrow transplant. Isang mahirap at mahabang journey para kay Belle iyon. Pero gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang matulungan siya. Ibigay niyo rin ang emosyonal na suporta para sa bata. Tiyakin niyo rin na sumusunod siya sa isang healthy diet at nakakakuha ng maraming pahinga. Nangilid ang mga luha ni Edgar. Hindi ako makapaniwalang nangyayari ito. Napakabata niya pa. Marahan itong tinapik ang balikat niya. Naiintindihan ko kung gaano ito kahirap para sa inyo. Pero subukan ninyo pa rin manatiling matatag para sa inyong anak, Mr. Lasak. Kakailanganin niya ang inyong pagmamahal at suporta ngayon ng higit kaysa dati. Determinado siyang tumango. Siyempre, gagawin ko ang lahat para matulungan siyang labanan ng pagsubok na ito. Tipid na napangiti ang doktor. That's the spirit. We will have a treatment plan ready for her. Pero sa ngayon, pwede na siyang ma-discharge. Pero ibalik niyo siya rito para ma-observe ang kalagayan niya. Nagpasalamat si Edgar sa doktor. Inayos niya ang sarili bago pumasok sa silid kung nasa ng anak niya. Nangilid ang mga luha niya nang sinalubong siya nito nang may ngiti sa mga labi. Tatay, saan po kayo nagpunta? Gusto ko po ng mansanas. Isa lang? Pwede po? Masiglang tanong ni Belle sa kanya. Hindi niya na napigilan ang sarili niya. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak na may halong takot, lungkot at determinasyon. Nasa isang mahirap na laban ng pamilya nila, ngunit alam niyang lalaban sila ng magkakasama. Tatay, bakit ka po umiiyak? Tanong ni Belle sa kanya. Pinunasan niyang mga luha. Wala anak, masaya lang ako. Makakalabas ka na ng ospital. Bakas ang tuwa sa mga mata ni Belle. Talaga po? Yay! Makakapaglaro na po tayo. Muli niyang niyakap ang anak. Hindi niya susukuan sa Belle. Marami pa silang alaalang gagawin ng magkasama. Aabutin pa nito ang mga pangarap nito. Kinagabihan, bumalik na ang asawa niyang si Nerissa mula sa pagkuha ng mga gamit ni Belle. Umupo siya sa tabi nito. May bigat at kalungkutan ang kanyang puso. Huminga siya ng malalim at marahang hinawakan ng kamay ng misis niya. Mahal, may kailangan akong sabihin sa'yo. Aniya na medyo nanginginig ang boses. Ano yon? Tanong ng kanyang asawa. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. Yung anak natin, may leukemia siya. Sabi ni Edgar, basag ang boses. Nangilid ang luha sa mga mata ni Nerissa habang pinoproseso nito ang balita. Leukemia? Paanong nangyari yon? Huminga ng malalim si Edgar at ipinaliwanag kay Nerissa ang lahat kung papaano ang kanilang anak ay nakaramdam ng sakit kanina at kung papaano ipinakita ng mga pagsusuri ang nakakasakit na diagnosis. Di ako makapaniwalang nangyayari ito, sabi ng misis niyang may halong emosyon ng boses. Alam ko, nakakapanghina ito ng loob, mahal. Ang sabi niya, tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Ngunit kailangan nating maging matatag para sa ating anak. Mas kailangan tayo ni Belle ngayon. Tumango ang asawa niya. Ang sariling mga luha ngayon ay malayang pumapatak. Gagawin natin ang lahat para malagpasan ito ni Belle. Tumango rin si Edgar. Nagpapasalamat sa walang sawang suporta ng kanyang asawa. Mas lalong lumalakas ang loob niya. Pareho sila ng hangarin para sa anak nila. Labanan natin ito ng magkasama, sabi niya at pinisilang kamay nito. Kasabay niyon, nagyakapan sila. Nakahanap sila ng kapayapaan sa mga bisig ng isa't isa habang naghahanda silang harapin ang mahirap na paglalakbay sa hinaharap. Sa kabila ng kanilang paghihirap sa pera, determinado silang gawin ang lahat para mailigtas ang kanilang anak. Naubos na nila ang lahat ng kanilang ipon at nanghiram ng pera sa mga kamag-anak. Ngunit hindi pa rin ito sapat para mabayaran ang magagastos na pagpapagamot. Isa pa,
Hindi naman matatapos ang gastos nila hanggat hindi gumagaling ang anak nila. Idagdag pang naging madalas ang pagsugod kay Belle sa ospital. Nanghihina ito at lumalabas na ang sintomas ng leukemia. Ginugulahat ng asawa ni Edgar ang mga araw sa pag-aalaga sa kanilang anak sa ospital. Habang siya naman, nagtatrabaho araw at gabi sa bukid upang kumita ng kahit kaunting pera. Humingi na rin siya ng tulong sa mga charitable organization, ngunit mahaba ang listahan ng naghihintay din ng tulong. Sa kabila ng mga hamon, nananatiling umaasa ang mag-asawa at nananalangin para sa isang himala. Nananalig silang gagaling ang kanilang anak at gagawa sila ng paraan para mabayaran ang pagpapagamot nito. Walang hangganan ang pagmamahal nila sa kanilang anak na si Belle at handa silang gawin ang lahat para matiyak na matatanggap nito ang treatment na kailangan nito. Alam nilang walang katumbas na halaga ang buhay ng kanilang anak at gagawin nila ang lahat para mailigtas ito. Kung may mabuti mang ginawa sa buhay ng pamilya ni Edgar ang nangyayari, lumakas ang kanilang pagmamahal sa isa't isa habang hinaharap nilang mahirap na panahong iyon ng magkakasama. Sumasandal sila sa isa't isa para sa suporta at nakakahanap ng lakas sa kanilang pagkakaisa. Tay, bakit hindi po ako makapag-enroll sa school tulad ng lahat ng kaibigan ko? Tanong sa kanya ni Belle isang umaga habang tinatanaw sa bintana ang mga batang naglalakad papuntang paaralan. Hindi agad nakasagot si Edgar. Alam na alam niya kung gaano nananabik si Belle na pumasok sa eskwelahan. May listahan pa nga ito ng mga gamit na gustong ipabili sa kanya. Gayunpaman, sa kalagayan ng bata, alam niyang hindi pa pwede. Palagi itong pabalik-balik sa ospital dahil sa kondisyon nito. Lumapit siya sa kanyang anak. Belle, alam kong mahirap para sa yung hindi makapasok sa paaralan. Pero alam mo namang may sakit ka, di ba? Napanguso ito. Pero gusto ko pong mag-aral at matuto katulad ng iba. Bakit kailangan pong pigilan ako ng sakit ko para matuto? Hinaplos niya ang buhok nito. Nangilid agad ang mga luha ni Edgar nang maraming sumama sa kamay niya na hibla ng buhok nito. Marahan lang ang paghaplos niya pero nalalagas na ang buhok ng anak niya. Side effects kasi iyon dahil sa chemotherapy nito. Huminga siya ng malalim. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero sa ngayon, kalusugan mo munang isipin natin, anak. Pwedeng maghintay ang school hanggang sa bumuti ng pakiramdam mo. Nandyan lang naman yan. Kumislap ang mga luha sa mga mata ni Belle. Pero ayoko pong mahuli. Gusto ko pong makipagsabayan sa mga magiging kaklase ko. Paano po kapag malaki na ako tapos kinder pa lang po ako? Marahan siyang umiling. Belle, wag mong isipin yan. Kahit anong edad pwedeng mag-aral. Walang sino man ang pwedeng magdikta kung anong edad ka dapat mag-aral. Ngayon, matapang ka kaya magpalakas ka, anak. Pangunahing prioridad natin ngayon ang paglaban sa leukemia mo. Makakahabol ka naman sa pag-aaral. Basta, magpagaling ka lang. Suminghap ito. Sorry po, tatay. Hinawakan ni Edgar ang kamay nito. Pangako, kapag bumuti ng pakiramdam mo, gagawa kami ng paraan para makapag-aral ka. Pero sa ngayon, magpagaling ka muna. Ikaw si Darna, di ba? Isipin mong kalaban mo ang leukemia mo. Labanan mo ang sakit mo, anak. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Belle. Opo, lalabanan ko po. Matapang po ako. Niyakap niyang anak niya. Gagawin ko ang lahat para sa'yo, para makita kang malusog at masaya palagi. Nagigilty si Edgar na hindi niya mabigyan ng edukasyon ang kanyang anak. Nag-aalala rin naman siya sa kinabukasan nito. Bukod doon, nababalisa siya tungkol sa pinansyal na problema at ang kawalan ng katiyakan sa kalusugan ni Belle. Hindi maiwasan ni Edgar makaramdam ng pagkabigo at kawalan ng kakayahan para matulungan ang anak niya. Nalulungkot siya para sa pagkakataon at karanasan na mawawala kay Belle dahil sa karamdaman nito. Kung pwede niya lang angkinin ang sakit nito, ginawa niya na. Lumipas ang mga araw, paulit-ulit na naging ganun ang cycle ng buhay nila. Kauuwi lang ni Edgar galing sa pagsasaka. Pagod na pagod siya.
Hindi niya alam kung saan kukuha ng pera at kung kanino uutang. Mahal, kailangan na nating magmadali sa ospital. Umaatake na naman ang sakit ni Belle. Sigaw ni Nerissa. Binitiwan niyang dala niya at pinuntahan ng anak niyang namimilipit sa sakit. Binuhat niya ito at nagmamadaling lumabas. Sumunod naman agad sa kanyang asawa niya. Napansin kong pagod at nanghihina siya nitong mga nakaraang araw at nagsisimula na namang magpakita yung mga pasa. Natatakot na saad ni Nerissa. Pagkarating nila sa ospital, tiningnan agad ng doktor si Belle. Habang nasa labas sila ng emergency room, nagsimula na naman ang munting kirot sa puso ni Edgar. Hindi niya alam kung papaano nila haharapin ang sitwasyon. Nakakalungkot isipin na sa kabila ng lahat ng pag-aalaga at pagmamahal na ibinigay nilang mag-asawa para kay Belle, hindi pa rin yun sapat para mapigilan ang pagkakasakit nito. Natulala si Edgar habang hinihintay ang resulta ng mga tests na ginawa sa bata. Napakaraming tanong ang pumapasok sa isip niya. Bakit kailangan pa nitong maranasan ang ganoong pagdurusa? Bakit hindi na lang siya ang nagkasakit? Hindi niya alam kung papaano haharapin ang posibleng pagkamatay ng kanyang anak. Nang lumabas na ang resulta ng mga tests, nalaman nila na mas lumala na ang kondisyon ng anak niya. Kailangan na itong maoperahan agad kung gusto nitong magkaroon pa ng pag-asa ang kanyang anak. Bumaha ang pag-aalala sa mukha ni Edgar. Anong ibig mong sabihin, Dok? Bumuntong hininga ang doktor. At this point, a bone marrow transplant is the only viable option. Lumalala na po ang sakit ni Belle. Bibigyan po nito ang anak ninyo ng pagkakataon na mas mapahaba pang buhay. Paano po? Muling tanong niya sa doktor. Nagpaliwanag naman agad ito. Kakailanganin nating maghanap ng match donor para sa bone marrow ng anak ninyo. Kapag nagkaroon ng match, kukuha ng malulusog na bone marrow cell at itatransplant ang mga iyon sa katawan ni Belle para palitan ang mga nasira. Napalunok si Edgar. Hanggang kailan ang prosesong iyon at magastos po ba? Maaaring tumagal ng ilang linggo upang makahanap ng angkop na donor at maghanda para sa transplant. At oo, malaking halagang kakailanganin, Mr. Lasak. Mahinahong paliwanag ng doktor. Hindi mapigilang mapaluhan ni Edgar. Magiging okay bang anak ko? Huminga ito ng malalim. Naiintindihan kong mahirap itong sitwasyon, ngunit ang bone marrow transplant ay mas mataas na chance na maging successful. Pero kung gusto nyo talaga at lisidido kayo, pumunta kayo sa Maynila. Kulang ang mga aparatos dito sa local hospital para sa mga surgery. May mga magagaling na doktor doon at mas madali kayong makakahanap ng donor. Marahan siyang tumango. Salamat, Dok. Sa gitna ng kagipitan at pagkabalisa, nagdesisyon si Edgar na ipagpatuloy ang operasyon. Kahit na alam niyang mahal iyon at hindi nila kayang bayaran, hahanap siya ng paraan. Gusto niyang magkaroon ng pagkakataon si Belle na mabigyan ng mas mahabang buhay. Mahal, alam kong hindi na rin naman magandang gawin itong sasabihin ko sa'yo. Mahal, alam kong hindi rin naman magandang gawin itong sasabihin ko sa'yo. Pero naisip mo na bang humiram ng pera kay Mang Ramil? Yun ang tanong ng asawa niyang si Nerissa. Pinag-uusapan nila kung papaano matutuloy ang operasyon ng kanilang anak. Desidido na talaga si Edgar na gumaling si Belle. Hanggang may nakikita siyang paraan para mabuhay ito, gagawin niya ang lahat kahit buhay niya pa ang kapalit. Huminga siya ng malalim. Hindi ko alam. Parang medyo nakakailang. Hindi naman kami malapit pero susubukan ko. Tumango naman ang asawa niya. Sumubok na rin naman akong manghiram sa mga kakilala ko pero wala raw silang pera. Sa atin, yang si Mang Ramil lang naman ang may pera dito dahil retired Navy nga. Hindi naman masama kung magtatanong man lang tayo. Hindi agad nakapagsalita si Edgar. Medyo may pag-aalinlangan siyang humiram sa lalaking yon. Inuupahan niya ang lupang tinataniman niya at kapag nahuhuli siyang magbigay ng bayad, kung ano-anong maaanghang na salita ang naririnig niya mula kay Mang Ramil. Tumango si Edgar. Sige, kakausapin ko siya bukas. Sana matulungan niya tayo. Niyakap siya ni Nerissa. Alam kong hindi ito madali ngunit
maniniwala akong magiging maayos ang lahat. Kinabukasan, pumunta na nga siya sa malaking bahay ni Mang Ramil. Napangiti siya nang patuluyin siya nito. Hindi siya pinaupo ng kasambahay kaya nanatili lang siyang nakatayo. Naiintindihan naman ni Edgar iyon. Hindi naman siya mahalagang bisita. Bukod doon, puti ang cover ng sopa at baka marumihan niya pa. Hello Mang Ramil, nandito po ako para humingi po ng tulong sana sa inyo. Malumanay na sabi ni Edgar. Kumunot ang noon nito. At anong kailangan mong tulong? Huminga siya ng malalim. Na-diagnose po ang aking anak na babaeng may leukemia at kailangan po namin ng pera para sa kanyang pagpapagamot. Umaasa po ako na mapapahiram mo po kami ng pera. Nanunuyang tumawa si Mang Ramil. At bakit kita tutulungan? Bakit mo iniisip na dapat kong ibigay ang aking pera sa isang katulad mo? Abat umaabuso ka na yata. 2 buwan ka na ngang hindi nakakabayad ng upa mo sa lupa. Intindi ko yon kasi alam ko namang mahina ang ani. Pero ano na naman ito, Edgar? At para namang ang lakas ng loob mong manghiram sa akin ng pera. Napapikit si Edgar. Hindi niya pa nga nababayaran iyon. Kapag may pera kasi siya, diretso agad iyon sa mga gastusin ni Belle sa ospital. Mang Ramil, sige na naman po. Kailangan ko lang po talaga para sa anak ko. Wala na po akong ibang mapagkukunan. Ikaw na lang po ang pwede kong malapitan. Kapag nagkapera po ako at umayos na po ang kalagayan ni Belle, ikaw ang uunahin ko. Buhay po ng aking anak ang nakataya. Gagawin ko po ang lahat para mailigtas siya. Umirap si Mang Ramil. Oh, pakiusap. Tigilan mo ako sa mga kwento mo. Wala akong interes sa mga problema mo at ng anak mo. Lumuhod siya sa harap nito. Sige na po. Handa po akong magtrabaho para sa pera. Gagawin ko po ang lahat. Napailing si Mang Ramil. Trabaho? Sa tingin mo, hahayaan kitang magtrabaho para sa akin? Huwag mo akong patawanin. Hindi ka na nga makapagsaka. Kaasikaso mo sa anak mong may sakit. Tingnan mo nga yung itsura mo. Mas pulubi ka pang tingnan kaysa dyan sa mga totoong pulubi sa bayan. Bumaha ang sakit sa mga mata ni Edgar. Hindi po ako pulubi, Mang Ramil. Isang masipag na tao po ako at desperado lang na iligtas ang buhay ng anak ko. Ang sakit niyo naman pong magsalita. Wala akong pakialam. Desperado man o hindi, wala akong balak sayangin ang pera ko sa isang katulad mo. Ngayon, mangyaring umalis ka na sa bahay ko. Singhal sa kanya nito. Parang dinudurog ang puso niya. Pero, Mang Ramil, pakiusap. Sabi ko umalis ka na. Wala akong panahon sa mga mukhang pulubing katulad mo. Huwag ka nang bumalik dito. Hindi ko na rin pauupahan ng lupa ko. Ipapaupa ko yun sa iba nang kumita naman ako. Bahala ka na sa buhay mo. Sigaw ni Mang Ramil sa kanya. Labis na nalungkot si Edgar at walang magawa. Alam niyang hindi niya kayang maipagamot si Belle nang walang tulong pinansyal. Bumalik siya sa kanilang maliit na bahay na may bigat sa puso. Hindi alam kung anong gagawin. Ang kanyang anak na babae ay nakahiga sa kama. Mahina at namumutla. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Alam nitong umalis siya para humingi ng tulong, ngunit bumalik siyang walang dalang magandang balita. Nang lumabas siya, agad siyang niyakap ni Nerissa. Edgar, alam kong sobrang bigat para sa'yo pero nandito lang ako ha. Kapitan lang natin ang isa't isa. Maghanap tayo ng paraan para gumaling si Belle. Gumanti siya ng yakap. Sa mga bisig ng asawa niya, umiyak siya ng labis. Pinilit niya ang sarili niyang huwag sumuko at humanap ng iba pang paraan para gumaling ang anak nila. Nangako siya sa bata na gagawin niya ang lahat para bumalik sa normal ang lahat. Kaya kahit ano man ang mangyari, gagawin niya ang lahat para kay Belle. Kinagabihan, umupo si Edgar kasama ang kanyang asawa. Bakas sa mukha nito ang determinasyon. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Hinawakan niyang kamay nito. Mahal, alam kong magiging mahirap itong pag-uusapan natin pero kailangan nating harapin ang katotohanan ng sitwasyon. Tumingin sa kanya si Nerissa na may pag-aalala. Naramdaman ang kaseryosohan sa kanyang tono. Malaking halagang gagastusin sa operasyon ng anak natin.
Naubos na natin ang lahat ng ating ipon at nanghiram sa abot ng ating makakaya sa ating mga kaibigan at pamilya. Pero hindi pa rin sapat. Patuloy pa ni Edgar. Nangingilid ang luha sa mga mata ng asawa niya. Mahal, anong gagawin natin? Wala na tayong ibang source of income. Ang kalusugan ng anak nating si Belle ay ang una nating prioridad. Yan din ang iniisip ko ni Risa. Matagal ko tong pinag-isipan at sa tingin ko, kailangan nating ibenta ang ating bahay at lupa. Tuluyang tumulo ang mga luha ni Risa. Ibenta ang bahay natin? Pero ito na lang ang natitira sa atin. Alam ko, pero ang buhay ni Belle ang nakataya rito. Pwede pa naman tayong bumili ng isa pang bahay kapag okay na ang lahat. Pero hindi natin maibabalik ang buhay ni Belle kapag nawala na ito. Kailangan nating gawin ang lahat para mailigtas siya. Paliwanag ni Edgar sa asawa. Dahan-dahang tumango si Risa. Naiintindihan niya ang bigat ng sitwasyon. Pinunasan niya ang luha nito at pinisil ang kamay ng asawa bilang ganti. Tama ka. Ang buhay ng anak natin ang pinakamahalagang bagay. Sabi nito na may determinasyon sa boses. Pagkalipas ng ilang linggo na ibenta ang bahay at nagkaroon ng sapat na pera para sa mga gagastusin sa operasyon ng kanilang anak na babae. Hangad niya na lang na maging matagumpay ang operasyon at maging patungo sa paggaling ni Belle. Habang nakaupo sila sa kanilang inuupahang bahay, bumaling siya sa kanyang asawa at sinabing, "Alam kong mahirap bitiwan ang tahanan natin, pero para naman kay Belle tong ginagawa natin." Ngumiti si Risa at sumagot, "Mas mahalaga sa akin ang anak natin kaysa anumang material na pag-aari. Tama ang desisyon natin, mahal." At mula ng araw na yon, hinarap nila ang bawat pagsubok na dumating sa kanila nang may parehong determinasyon at pagmamahal para sa kanilang anak na si Belle. Nagplano pa nga si Edgar sa pagpunta nilang Maynila. Nagtatanong na siya sa mga ospital na pwede niyang pagdalhan sa anak niya para maipagpatuloy ang pagpapagamot. Kagagaling lang niya mula sa labas nang makita niyang anak niyang iyak ng iyak. May bandana na sa ulo nito dahil kakaunti na lamang ang buhok. Pero ng araw na yon, nasa sahig iyon na para bang itinapon. Lumapit si Edgar sa anak niya. "Anong meron? Bakit ka umiiyak?" Mas lalong humikbi si Belle. "Tingnan mo po ako, tatay. Ang pangit ko na. Hindi na po ako si Belle. Ako na po yung Beast." Napasinghap si Edgar. Sa fairy tale niya nakuha ang pangalang Belle, kaya nga paborito ng anak niya iyon. Pero ngayon, ang sakit para sa kanyang makitang unti-untik nawawala ang kumpiyansa ng anak sa sarili. Sinapo niya ang mukha nito. "Ano bang sinasabi mo? Ikaw ang pinakamagandang babae sa mundo para sa akin, ano man ang mangyari. Saka, hindi ka magiging Beast. Ikaw nga si Belle, ang ganda-ganda mo pa rin." Tumunghay ang bata sa kanya. "Pero, nawala po lahat ng buhok ko." Marahan niya itong niyakap. "Belle, makinig ka ha. Hindi nakikita sa buhok mo ang kagandahan mo. Isang maliit na bahagi lamang sa'yo yan. Ang mahalaga, pinakamaganda ang puso mo, lalo na kapag marunong kang maging mabuting tao." Hindi pa rin mapigilan ni Belle ang lungkot. "Pero pagtatawa na natatawagin po ako ng mga taong pangit." Mariing umiling si Edgar. "Hindi mahalaga ang opinyon ng mga tao. Ang mahalaga ay kung anong nararamdaman mo sa sarili mo. At alam kong malakas ka, matapang at mabait. Iyan ang nagpapaganda sa'yo." "Talaga po?" tanong ni Belle habang pinupunasan ng mga luha. Tumango siya kaagad. "Oo, talaga. At alam mo ba, pwede nating subukan ng iba't ibang mga hairstyle ng magkasama o kahit na gumamit ng ilang cool na sombrero at scarves na isusuot sa'yo. Magpapakalbo na tayo ng tuluyan." "Magpapakalbo po kayo, tatay?" "Oo naman." "Salamat po, tatay. Mahal po kita." Hinaplos niyang pisngi nito. "Mahal din kita, anak. Alam mong gagawin ng tatay ang lahat para sa'yo. Ngayon, ipakita natin sa mundo kung gaano ka kaganda sa loob at labas."
Sabay silang nagpaahit ng lahat ng buhok para ipakita kay Belle na maganda pa rin ito kahit kalbo na. Nagpadama sa anak niya ng pagmamahal ang sakripisyo niyang iyon at lalo na yung pinagtibay ang kanilang pagsasama. Hindi lamang pagpapakita ng pagmamahal ni Edgar sa kanyang anak, pero nagturo rin iyon sa kanya ng isang mahalagang aral tungkol sa kagandahan. Ipinakita niya sa bata na ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa loob at ang pisikal na anyo ay hindi ang pinakamahalagang bagay. Mahalaga para kay Edgar na may pagmamahal sa sarili at pagtanggap si Belle. May sakit lang ito at hindi dapat nagpapadala sa mga negatibong bagay. Iingatan at aalalahanin niya magpakailanman ang alaalang iyon. Isang patunay iyon na walang pasubaling pagmamahal at suporta na mayroon ng isang ama para sa kanyang anak. Walang alam na hangganan o limitasyon ang pagmamahal niya para kay Belle. Sa huli, natutunan ng batang yakapin ang kalagayan nito at mahalin ang sarili. Ipinakita niyang lagi siyang nandyan para rito kahit na anong mangyari. Sa pagpunta sa Maynila, tinipid ni Edgar hanggang maaari ang pera. Ni hindi na nga nakasama si Nerissa para makatipid lang. Matagal pa silang makahanap ng match donor. Patuloy na lang ang panalangin niya na sana'y may dumating na para matapos na ang paghihirap ni Belle. Kaya lang, kahit anong tipid niya sa pera, talagang hindi pa rin sapat. Hindi niya na alam kung saan pa kukuha ng pera. Huminga siya ng malalim. Namumutla ang anak niya. Kagagaling lang nito kanina sa malakas na pagsigaw. Sobrang sakit kasi para rito kapag ginagamot. Hirap na hirap siyang makita ang paghihirap ng bata. Parang sinasakal ang puso niya pero wala siyang magawa. Bumuntong hininga si Edgar. Anak, hindi mo kailangang mag-sorry. Gagawin namin ang lahat para sa'yo. Ano man ang gastos para gumaling ka. Pero tatay, alam ko po kung gaano kayo nahihirapan po lagi ni nanay na bayaran ang pagpapagamot ko. Sorry po, sabi pa ng anak niya. Kami ang mga magulang mo. Trabaho namin ang alagaan ka at ang iyong kalusugan ang aming inaalala. Hindi mahalaga ang pera pagdating sa kapakanan mo, Belle. Tumulo ang mga luha nito. Sana po, umalis na tong sakit ko. Ayoko na pong makita kayong umiiyak. Nasasaktan po ako. Hinawakan niya ang kamay nito. Ayaw naming makita ka rin nasasaktan. Pero nagpapasalamat kami sa bawat araw na kasama ka namin. At gagawin namin ang lahat para maging malusog ka ulit. Para makapasok ka na sa school at maging normal kang bata. Mas lalong umiyak si Belle. Pasensya na po. Ipinapangako ko pong lalabanan ko po ito. Mahal po kita, tatay. Mas mahal kita, Belle. Niyakap niya itong muli ng mahigpit. Patuloy ang paglala ng sakit ng anak niya. Kailangan na itong sumailalim sa surgery. Habang nasa Maynila, naisip niya na rin na hindi dapat siya tumunganga lang. Kailangan niyang magtrabaho pa rin para hindi mabawasan ang pera para kay Belle. Yun na nga lang ang ginawa niya. Pinabantayan niya na lang muna saglit sa ibang tao ang anak niya kapag siya'y umaalis. Pumupunta siya sa iba't ibang lugar. Minsan ay humihingi siya ng donasyon sa mga lansangan. Minsan, nagbebenta ng maliliit na bagay tulad ng mga candy o mga sigarilyo sa daan. Pumupunta rin siya sa mga kalapit na bayan at lungsod. Umaasang makahanap ng mas maraming mapagbigay na tao na makakatulong sa kanya. Sa kabila ng kahihiyan at pagod, hindi sumuko si Edgar. Alam niyang mahalaga ang bawat sentimo at gagawin niyang lahat para mailigtas ang buhay ng kanyang anak. Madalas na hindi siya pinapansin o tinatalikuran ng mga tao. Ngunit hindi niya hinayaan ang sariling panghinaan ng loob. Alam niyang may mabubuting tao pa rin na handang tumulong. Hindi ako makapaniwalang nangyayari ito. Hindi ko akalaing kailangan kong mamalimos ng pera. Bulong niya sa sarili. Excuse me sir, anong may tutulong ko sa'yo? Tanong ng estrangherong inistorbo niya sa loob ng sasakyan nito. Nag-aalangan man, nagpatuloy pa rin siya. Kailangan ng anak ko ng bone marrow transplant at wala akong sapat na pera para doon. Iniisip ko kung maaari bang matulungan niyo po ang anak ko. Kahit magkano ayos lang po. Bakas ang awa sa mukha nito. Ay nako, grabe. Magkano bang kailangan mo?
Mga 1.5 milyon po. Nagtanong na po ako sa lahat ng kaibigan at pamilya ko pero walang makatulong sa amin ng anak ko. Desperado niyang sabi. Inabot nito ang wallet at kumuha ng pera doon. Heto, kunin mo. Maliit na halaga lang yan pero umaasa akong makakatulong ito sa anak mong may leukemia. Naluluhang tumango si Edgar. Maraming salamat po. Napangiti naman ang estranghero. Sana makuha ng anak mo ang transplant na kailangan niya. Ilang sandali pa umalis ng estranghero at lumapit siya sa isang tao. Hindi siya susuko. Marami pa siyang dapat gawin para kay Belle. Excuse me sir, maaari ba akong humingi ng tulong sa'yo? Tanong niya sa lalaki. Tumingin ito sa kanya ng may pagdududa. Anong gusto mo? Puno ng katotohanan siyang sumagot. Kailangan po ng anak ko ng bone marrow transplant at wala akong sapat na pera para roon. Hihingi lang po sana ako ng tulong. Napairap ito. Lumayas ka sa harap ko. Wala akong may tutulong sa'yo. Magtrabaho ka kaya kaysa namamalimos ka rito. Bumaha ang pagkabigo sa mukha ni Edgar. May trabaho po ako pero hindi sapat para mabayaran ang gastusin sa pagpapagamot. Umiwas ito ng tingin. Hindi kita matutulungan. Naging paulit-ulit ang ganoong senaryo. Magkakaibang reaksyon ng mga tao sa hinihingi niya hanggang sa may isang lumapit sa kanya. Napailing ang estranghero. Malaking pera ang 1.5 milyon. Ito lang ang maibibigay ko sa iyo ngayon. Pero ibibigay ko sa iyo ang calling card ko para makontak mo ako. Kung ano ang kulang na halaga, sasagutin ko na. Nanlaki ang mga mata ni Edgar. Salamat po. Maraming salamat. Napangiti naman ito. Sana makuha ng iyong anak ang paggamot na kailangan niya. Isang araw ay napansin siya ng isang mabait na estranghero at nagtanong tungkol sa kanyang kwento. Maluhaluhang ibinahagi niya ang kalagayan ng kanyang anak at ang kanyang matinding pangangailangan ng pera. Paumanhin, hindi ko maiwasang marinig ang usapan ninyo ng doktor kanina. Okay lang ba ang lahat? Tanong ng isang lalaking lumapit sa kanya. Umiling si Edgar. Ang aking anak na babae ay nangangailangan ng bone marrow surgery. Ngunit hindi ko kayang bayaran ng mga gastos. At ang masaklap pa, wala pa kaming nahanap na match donor. Tumango naman ito. Oh, I see. Mahirap na sitwasyon yan. Pero naisipan mo na bang makipag-ugnayan sa mga organisasyong nagbibigay ng tulong pinansyal para sa mga batang may leukemia? Tumango rin siya. Meron, pero hindi ko alam kung saan ako magsisimula. At kahit na makuha namin ang mga pondo, ang paghahanap ng isang donor ng tugma ay isang hamon pa rin. Well, baka makatulong ako. Nagtatrabaho ako sa isa sa mga organisasyong iyon at matutulungan kita sa pagkuha ng mga kinakailangang pondo. At para sa donor, maaari din kitang ikonekta sa aming network ng mga potensyal na donor. Nakangiting sabi pa nito. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi kapani-paniwalang napakabait niyo po. Pero bakit ka po gagawa ng paraan para tulungan kami? Ngumiti naman ang lalaki. Naniniwala ako na lahat tayo ay may responsibilidad na tumulong sa mga nangangailangan. At bilang isang ama rin, naiintindihan ko ang sakit at pag-alala na pinagdadaanan mo. Kaya pakiusap, hayaan mo akong tulungan ka at ang iyong anak. Nangilid ang mga luha ni Edgar. Maraming salamat. Naantig ang estranghero sa kanyang kwento at nagpa siyang tumulong. Hindi lamang ito nagbigay ng isang donasyon, ngunit ipinakalat din ito ang salita sa mga kaibigan at pamilya nito. Hindi nagtagal, mas maraming tao ang nagsimulang mag-donate at naabot niya ang kanyang target na halaga para sa gagawing transplant. Hindi makapaniwala si Edgar. Napuno siya ng pasasalamat. Sa wakas, matutuloy na rin ang surgery ni Belle. Ipinagdasal niya ang tagumpay ng operasyon. Ipinagdasal niya ang kaligtasan ng mga doktor at nurse at ipinagdasal niya ang lakas para sa kanyang anak na ipaglaban ng buhay. Lumuhod si Edgar sa harap ng altar. Pakiusap, mahal na Diyos, bantayan mo ang aking anak sa kanyang operasyon. Bigyan siya ng lakas at gabayan ng mga kamay ng mga doktor.
Ipinagdarasal ko ang kanyang mabilis na pagaling at ang kanyang paglaya sa anumang sakit o komplikasyon. Ilang sandali pa, lumapit sa kanyang isang nurse. "Excuse me sir, magsisimula ng operasyon. Maaari ka pong maghintay sa waiting room kung gusto mo." Tumayo si Edgar at lumingon sa nurse. "Salamat, pero mas gugustuhin kong manatili dito at patuloy na ipagdasal ang aking anak. Kayo na po ang bahala kay Belle." Tumango naman ito. "Syempre sir, gagawin namin ang aming makakaya para mapangalagaan siya." "Salamat. Alam kong nasa mabuting kamay ang anak ko, ngunit hindi ko maiwasang mag-alala." "Natural lang yan sir. Sigurado ako na ang iyong mga panalangin ay makakatulong din." Saad naman ng nurse sa kanya. "Oo, sana. Gusto ko lang maging maayos ang anak ko. Marami na siyang pinagdaanan." "Gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya para matiyak na mabilis siyang gumaling. Ngayon, kung ipagpapaumanhin mo, kailangan kong maghanda para sa operasyon." Tumango naman siya kaagad. "Salamat. Patuloy akong magdarasal dito." Sa paglipas ng mga oras, mas naging taimtim at desperado ang panalangin ni Edgar. Nagsusumamo siya sa langit na iligtas ang buhay ng kanyang anak. Nabigyan pa si Belle ng pagkakataong mamuhay ng buo at maligaya. Tumulo ang mga luha niya habang iniisip ang lahat ng gusto niyang gawin kasamang anak. Nais niyang dalhin ito sa parke para turuang magbike. Panoorin ang pagtatapos nito sa kolehiyo. Ang lahat ng mga pangarap na iyon ay tila napakalayo ngayon, habang ang kanyang anak ay nakahiga sa operating table at nakikipaglaban para sa buhay nito. Ngunit sa lahat ng iyon, hindi nawala ng tiwala si Edgar. Nanatili siya sa pag-asa. Alam niyang may mga himala na nangyayari at ang kanyang anak ay isang mandirigma sa sariling laban. Sa wakas, pagkatapos ng tila walang hanggan, natapos na ang operasyon. Lumabas ang doktor at ibinigay sa ama ang balitang ipinagdarasal niya. Naging matagumpay ang operasyon. Ang kanyang anak na babae ay magiging okay na. Lumapit ang doktor sa kanya. "Mr. Lasak?" "Opo, ako yun. Kamusta ang anak ko?" Nag-aalalang tanong niya. Ngumiti ang doktor. "Successful ang operasyon. Maayos na siya pero binabawi niya pang lakas niya." Naluluha si Edgar sa sobrang tuwa. "Salamat! Maraming salamat!" Tumango naman ito. "Nakatulong siguro ang mga panalangin mo, sir. Fighter ang anak ninyo." Nagpunas kaagad siya ng luha. "Oo, siya nga. Salamat sa lahat." Binalita niya iyon sa asawa niya at naluha rin ito sa sobrang tuwa at sinabing luluwas agad ito sa lalong madaling panahon. Napaluhod si Edgar sa sobrang emosyon. Nagpapasalamat siya sa Diyos sa pagsagot sa kanyang mga panalangin at sa pagbibigay kay Belle ng pangalawang pagkakataon. Nang sumugod siya sa gilid ng kama ng anak, nakita niya itong nakahiga. Mahina at maputla ngunit buhay pa rin. Alam niyang mahaba pa ang daan patungo sa pagaling nito, pero nagpapasalamat siya na nabigyan siya ng pagkakataong iyon. Mula sa araw na yon, ang mga panalangin ni Edgar ay naging higit at puno ng pasasalamat. Hindi niya nakalimutan ang takot at desperasyong nadama niya sa chapel noong araw na iyon. At nangako siyang hinding-hindi niya ipagpapalit ang buhay ng kanyang anak sa kahit na ano. Ang karanasan na iyon ay nagdulot na maging mas malapit ang mag-ama dahil pareho nilang natanto ang kapangyarihan ng panalangin at ang lakas na maibibigay nito sa pinakamahirap na panahon. Alam nilang pareho silang palaban at hanggang magkasama, malalampasan nila ang anumang bagay. At habang ang anak niyang babae ay unti-unting gumagaling, ang ama ay hindi tumigil sa pagdarasal. Nanalangin siya para sa kalusugan nito, para sa kaligayahan at para sa kanilang pagsasama upang maging mas matatag sa bawat araw. At sa bawat panalangin, alam nilang dalawa na biniyayaan sila ng isang himala. "Tatay, bilis po! Baka malate po ako sa school!" Yon ang sigaw ng anak niyang si Belle. Mahina siyang tumawa at tumayo kaagad. Dudumi pa sana siya sa loob ng banyo pero madaling-madali ng anak niya. "Oh, ito na! Lalabas na!
Ang bubwit talaga na to. Excited pumasok. Bakit? Ginagalingan mo ba? Pangaasar niya sa bata. Opo naman po. Natuwa na lang ulit si Edgar nang pumasok ang anak nila sa loob ng banyo. 5 taon na ang lumipas, pero ganoon pa rin ang closeness nilang mag-ama. Nabalitaan mo na ba? Bungad sa kanya ni Nerissa. Ang alin? Tanong niya pagkatapos uminom ng tubig. Napailing ang asawa niya. Nakulong daw si Mang Ramil. Drug pusher pala yon, kaya pala talamak na naman dito sa atin. Natigilan si Edgar. Si Mang Ramil ang nagtaboy sa kanya noong mga panahong sobrang desperado na siya. Kahit naging masama ito sa kanya, hindi niya naman hinangad na may masamang mangyari sa lalaki. Siguro, universe na lang ang nagbalik ng masamang karma sa ginawa nito sa iba. Hindi pa rin ako makapaniwalang nakalaya na sa sakit at pagdurusa ng leukemia si Belle. Saad ni Nerissa. Napangiti si Edgar. Isang himala mula sa Diyos, mahal. Hindi ko akalain na makikita ko rin ang araw na to. Laking pasasalamat ko na buhay si Belle. Ang dami nating pinagdaanan pero hindi pa rin tayo pinabayaan. Lalo ka na, hindi kita kayang makitang nahihirapan din. Ngunit napakalakas mo. Lumalaban ka at sinasamahan mo ang anak natin, Edgar. Ni minsan, hindi ka nawala ng pag-asa. Mahinahong wika nito. Niyakap niyang asawa niya. Hindi ko ito magagawa kung wala ang iyong pagmamahal at suporta at ang mga taong tumulong sa atin. Ngayon, maaari na tayong tumutok sa paggawa ng mga bagong alaala bilang isang pamilya. Babayaran natin ang nawalang oras, pangako, at pahalagahan natin ang bawat sandali na magkasama. Mahal ko kayo. Ngumiti si Nerissa. Mahal ka rin namin, mahal. Lagi at nagpakailanman. Isang mahirap na panahon para sa pamilya ni Edgar nang ang kanilang anak na si Belle ay na-diagnose na may leukemia. Dumating ang balitang yun noon bilang isang lindol na gusto silang wasakin. Gayunpaman, iniisip agad nila kung papaano nila haharapin ang mga hamon na iyon. Mahirap pero nanatili silang mag-asawa sa tabi ng kanilang anak. Nagbibigay ng pagmamahal, kaaliwan at suporta sa bata. Ang determinasyon ni Edgar at katapangan ay nagbigay inspirasyon kay Belle na manatiling matatag at huwag sumuko. Nakita ng pamilya ang liwanag sa dulo ng isang lagusan at napuno sila ng pag-asa. Sa wakas, pagkatapos ng 1 taon ng pakikipaglaban sa leukemia, idineklara si Belle na cancer-free. Ang paglalakbay ng pamilya ni Edgar ay hindi madali. Gayunpaman, natuto silang pahalagahan ng isa't isa at ang maliliit na bagay sa buhay. Natutuhan din nila ang kahalagahan ng katatagan, pagiging positibo at hindi pagsuko. Ngayon, si Belle ay isang malusog at masayang bata. Kaya nagpapasalamat sila sa bawat araw na nakakasama ni Edgar ang anak nila. Pinahahalagahan niya ang bawat sandaling kasama ang kanyang mag-ina. Nasa kanya ang pagmamahal at suporta na nagpapatibay sa kanila sa pinakamahirap na panahon ng buhay nila. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.